So okay, magandang hapon sa inyo mga kabakas. Ayan, inabot na tayo ng hapon. So maghapon na natin itong ginagawa. So kagabi, kinalis natin. Bago kaninang maga, saka tayo nag-installation. So kung mapapansin nyo yan mga kabakas, magbuhat sa unahan, ilinis na natin yung mga wiring. Yan. So naubusan tayo ng electric tape, naubusan tayo ng ano ba ito? Insulator, naubusan din tayo ng shrinkable tube. So kaya hindi pa natin tapos at meron pa tayong gagawin dyan. Magagawa pa tayo ng dual passing. So yung passing light nya, yung high, sasabihin natin yung mini driving. Yung ating mini driving high and low, sasabihin natin yun. So gagawin din natin ng pinaka separate switch para pagka pwede natin gamitin na pag-passing yung ating lang headlight, yung pinaka high ng ating headlight. So kung meron na tayong pinaka separate switch, yan, pwede nating i-off ito para hindi sumabay. Kung gusto naman natin sabay, pwede rin. Kaya tayo gagawa ng mga, kung mapapansin yung dami ko switch. Yan, may mga port charging pa tayo. Ito yung 2025 na ating overload setup. Ibig sabihin mga idol, nung last 2024 ay fully loaded setup. So mas dinagdagan pa natin. So kung tayo nagtipid tayo ngayon, nakatipid tayo ng relay, dati 6, ngayon naging 4 na lang kasi nga nag power upline tayo. So yan, i-vlog ko na sa inyo yung power upline. So kung kailangan pa natin dito, magkakabit pa ako ng alarm. Ang kulang na lang dito, alarm at saka yung ating passing. Dual contact, bago loud horn with passing na rin yan mga idol. Pwede nyo patayin yung mini driving pagka kayo ay magla loud horn. So kung isi-switch nyo, pwedeng loud horn with passing, sasabihin na. Kahit pa kayo naka mini driving, magpapassing pa rin yan. Basta kayo nagbusina, kahit pa kayo naka-high ng inyong mini driving light, magpapassing pa rin yan. So isang dual contact pang natin gagawin passing. Passing light naman dito sa likod. So isasabihin natin sa ating headlight. So lalagyan lang natin yan ng pinaka-switch para once na ayaw natin gamitin yung ating mini driving light, kasabi ng passing pwede. So dual purpose or dual contact yung ating ginagawa. So dito mapapansin nyo yan, nabusan na tayo ng electric tape, insulator, shrinkable tube at saka lead. Nakubos na, napakabusisi. Maghapon kong ginawa, hindi ko pa nabira. Napakadami naman yan Kita nyo naman yung aking modification na ginawa Yan napakadami niya mga kabakas. Ito ay hindi basta ginagawa. Talagang ito ay, kumbaga, ay isa sa nagpapasakit sa ulo. Masakit po sa ulo itong wiring na ito. At napakadami nitong connection na ating ginawa. So yan, mapapansin nyo yan. Kita nyo, hindi ko pa nabalutan ng tape. Pinulang na tayo ng electric tape. So sisilyoan pa yan mga kabakas. Ang makikita nyo lang ito, itong part na ito. Hindi man natin pwede isagad dyan. Kailangan yung wire nakakasingaw din. Saka dito pagdating sa fuse, nakaganyan din yan. So basta pagka yung niyan, katapusan niyan, yung pinaka kabuuan ng ating ginawa, finish project, ay maganda yan. So yan, yan ang sabi ko, insulator, para inyong wiring ay hindi kalat-kalat. Kasi sa dami ng aking ginawa modification ngayon, pagka yan ay hindi nyo ginamitan ng ganyan, ako po, napakaraming wire niyan, napakaraming pumasok na wire niyan. So uubos kayo dito ng hindi bababa sa 20 meters na wiring, na wire ang gagamitin nyo. So yung aking binili 30 meters ka, konti na natira. Ayan mga kabakas. So ginamit ko pa itong pinagpalitan ko kasi nga mas tinibayan natin bawat connection na kahinang at nagpalaki pa tayo ng wire para yung supply ay hindi mabibitin, talagang bigay na bigay. Kung sa ilaw malakas, kung sa busina mas lalakas pa. So ayan kabit tayo ng negative. Dumaan ng negative ground, dumaan din yung ating negative ng battery. Bago yung ating positive 12 gauge, yan pinagapang ko papunta ng ating positive. So ito yung ating power upline, sa harness tayo kumuha at saka doon sa unahan. So yun lang mga kabakas, update ko kayo bukas at masaksihan nyo na itong aking overload setup. Peace.